Yan, isang mapagpalang gabi po dito po sa ating programang Si Kristo ang Laging Una. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa gabing ito. Salamat sa pagpapala sa lahat ng biyaya. Nawa po Panginoon ay samahan niyo po kami upang pag-aralan ang iyong mga salita. In Jesus' name I pray, Amen. Marcos chapter 5 verse 20 hanggang 23. Sai Jesus asuma que sa banca at numulit sa kabilang gabayo. Nasa bebe at malamang siya at di lawa a dinimag na siya at di napakaramig tao. 22. Naroon din ang isang tagapama ala at di sinagoga na ang pangalan a Jairo. Magkakita kay Jesus, si Illuminat sa pananito. Mabagal na koneksyon. At nagmamakalan, nagagamunin po ang nagkom dalagita. Naka-on ang audio enhancement. I-off ang audio enhancement. Button, window na Facebook. I-double tap para i-activate. So, ayan, maniwala po tayo kung tayo po ay 18 years o higit pa, or 20 years, 50 years na nagkakasakit. Maniwala po tayo na may milagro o may himala na gagawin ang Diyos sa ating buhay. Kung halimbawa, iniisip mo na yung kapitbahay mo, hindi mo na mapagbabago mo yan kung ipananalangin mo at ipangangaral mo sa Kanya ang banal na salita ng Panginoon. Itong 12 years na ito na babaeng dinudugo, marami ng gamot na naubos to eh. Marami na siyang doktor na napuntahan. Siguro nga pumunta na rin to sa mga albularyo eh. Pero naniwala talaga siya na kaya siyang pagalingin ng pangalan. Nagngangalang Kristo. Sabi nga niya, mahipo ko lamang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. O mahawakan ko man lamang ang kanyang laylayan ng kanyang damit, gagaling na ako. So talagang, pag malaki ang tiwala at pananampalataya mo, lahat ng bagay makakamtan mo. Halimbawa, sabi mo, gusto ko sana na makapunta ako sa Maynila para songlid ako o makapag-aral ng Bible School kasi ito hindi naman ako binibigyan ng pagkakataon ni Lord. Kaya baka sa ibang lugar pagpalain na ako ni Lord na makapagpagamit na ako sa Kanya. So, ang pinaka-the best po na gawin natin, habang naghihintay tayo sa calling ni Lord, manalangin tayo na yung mga inaasahan natin ay matupad. Si Jairo nga, sinasabihan siya ng kanyang mga alipin na, wala nang pag-asang mabuhay yung anak mo kasi mamamatay na nga siya eh. Patay na nga yata siya eh. Sabi ng iba. Tapos nang dumating sila, ang sinama lang ni Jesus Christ yung kanyang dalawang alagad. 2 o 3. Mga ganyan. Nung dumating sila doon, pinagtatawanan siya ng mga tao. Kasi sabi ni Jesus Christ, ano ba, bakit kayo nalulungkot? Bakit kayo umiiyak? Ang sabi ng mga tao, patay na kasi ang anak ni Jairo. Ang sabi niya, hindi siya patay, natutulog lamang siya. So tawa ng tawa ang mga tao dahil nga wala silang paniniwala at pananampalataya na mabubuhay ang bata. Just imagine, sabihin na natin nasa kabaong na yun. Ikaw ba naman kung hindi ka naglilingkod sa Diyos, ay iisipin mo pa bang mabubuhay pa ang anak mo o ang batang yon? Kung wala kang paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoon. So, kung talagang ilang beses mo na siyang ni-revive pero ayaw na talaga, siguro may purpose si Lord kung bakit hindi na siya para sa atin. Siguro tapos na yung kanyang mission dito sa lupa. Siguro panahon na para ang mission naman ng taong mawawala sa iyo ay ang bantayan ka sa langit. Yun ay kung sa langit talaga siya mapupunta, no? Kasi
Mabagal Lahat na ng tao koneksyon. walang kasiguraduhan kung saan siya mapupunta kung hindi siya nagtitiwala sa Panginoon. Kung hindi niya alam at hindi niya kilala ang tunay na Diyos. Kung ang sinasampalatayanan lang niya ay beer, sigarilyo, pambababae, ganun. Talagang walang kasiguraduhan yan kung hindi mo hahayaan na pumasok ang Panginoon sa buhay mo at pag-aralan ang kanyang mga salita. So, may yung mga gamot na yan, binibigayan sa atin ng Panginoon na instrumento para gumaling tayo. Kahit anong klase ng gamot natin, kahit sino pang doktor at albularyo ang puntahan natin, kung hindi tayo sasampalataya sa Diyos, kung hindi tayo mananalangin, ay wala pa rin pagkakataon na tayo ay mabuhay. Wala pa rin pagkakataon na madugtungan ang ating mga buhay. Sasabihin ng iba, nasasabi mo lang yan kasi wala ka naman sa lugar namin. Bakit yung kapatid ko namatay? Bakit yung tatay ko hindi pa rin siya nagbabago? Mabisyo pa rin. Kasi nga, hindi pa sila hinihipo ng Lord. Huwag kang mawala ng pag-asa na darating ang panahon na gagaling sila at magbabago sila. Kung hindi man sila magbago at hindi man sila gumaling, huwag kang mapagod na manalangin. Huwag kang susuko, lalo na kung ikaw lang ang natitirang naglilingkod sa pamilya mo. Ngayon ka pa ba susuko? At ang sabi nga ni Joshua sa kanyang salita na kung hindi man mag-serve yung ibang tao, sila at yung pamilya niya, siya at ang pamilya niya ay maglilingkod sa ating Panginoon. So, wag po nating panghinayangan yung mga magagandang bagay na nakakamtan at nararanasan natin dito sa mundo dahil iiwanan din natin yan. Bahay, kotse, magandang trabaho, aanin mo yung magandang trabaho, aanin mo yung magandang bahay at kotse kung wala ka namang kinikilalang Diyos. Kung yung ginagawa mong Diyos ay ang trabaho mo, yung bahay mo, yung lahat ng ari-arian na meron ka. Yun nga yung pinakamalaking problema ng mga mayayamang tao kung saan nila ilalagay yung kanilang kayamanan. Kasi hindi sila makatulog kasi di nila alam kung paano nila uubusin yun at baka mamaya may mawala pa sa kanila. Yung iba nga dyan, doble-doble pa yung mga security guards, no? Kasi iniisip nila na baka ma-hold up sila. So kapag naglilingkod ka sa Diyos, wala ka ng takot. Gumaling ka man o hindi, lagi mo lang isipin na pinagaling ka na niya. Kasi dapat mong ialay ang iyong buhay sa ating Panginoon. Siya nga inalay niya ang kanyang buhay para sa ating lahat. Siya nga, hindi siya natakot na iligtas tayo kahit na ma-persecute siya, kahit ipako siya sa krus na wala naman siyang kasalanan, kahit pinagbibintangan siya, alang-alang sa kaligtasan mo. Ibibigay niya ang kanyang buhay para sa'yo. Yung boyfriend, girlfriend, o asawa, maaari pang magbago yan, maaari pang magloko yan, pero si Lord hindi. Hindi kanyan tatalikuran, lalo na kung malaki ang tiwala at paniniwala mo sa Kanya, na Siya yung nagtubos ng iyong buhay, na nagbigay siya ng panahon para sa iyo. Kaya, huwag mo siyang sisisihin sa lahat ng nangyayari sa iyo, sa lahat ng pagsubok na pinagdadaanan mo. Lahat ipagpasalamat mo yan, dahil nabubuhay ka pa sa mundo. Binibigyan ka niya ng pagkakataon na manalig sa Kanya, na magtiwala sa Kanya, na manalangin sa Kanya araw at gabi, at sa lahat ng panahon na nabubuhay ka dito sa mundo. Maliit man o malaking bagay, pagpapala ng Diyos yan. So, ayan. Let's pray. Lord, salamat po sa gabing ito. Salamat sa paalala sa amin na dapat kami magtiwala sa iyo. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay sa sandali magpapahinga. Panginoon, sa inyong presensya, yakapin mo kami upang nasagihan ay
hindi magtagumpay ang kaaway sa anumang binabalak niya sa amin. Mabagal na koneksyon. At ano man po yung 10 Metro karamdaman 3 ng bawat isa, 733 yun na lang milliseconds. pagalingin. At samahan nyo kami sa panibagong araw na aming harapin sa araw ng bukas. At kayo na po ang bahala sa amin. Ikaw po ang nakakaalam ng sitwasyon ng bawat isa sa amin. Ito lamang po ang aming samutulangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Tandaan, Si Kristo ang laging una. Kapag inuna si Kristo, tayo Tayo ay ay lalago. lalago. God bless. And good night everyone. Bumalik. 10 Metro. Gusto mo ba tapusin? Button.